from INIP, ang maaari po nating ikapit na pangalan ng project ngayon, Mr. President, ay Balog-Balog Water Irrigation System Teleserye or BUISIT. With the permission of Senator Marcoleta and Senator Pangilinan, the chair would like to associate himself with the issues and concerns raised or being raised by Senator Marcoleta and even by Senator Tulfo earlier. Na-pull out po namin sa records namin, sa files, very familiar, balog-balog, And I would just like to share the information na yung balog-balog, ni-raise na rin natin ito noong, I think, 2019 or 2018. Ang ginastos na rito, or the information of the body, from 2015 to 2020, 7 billion, 5,701,000 pesos. Tapos ang nakakapagtaka rito, lahat phase 2. Ito, 2015, Balog-Balog Multipurpose Project, phase 2, Tarlac, 5 billion. Tama ba ito? Tama. And then 2016, this is 3 million. 2017, 812,944,000. 2019, lahat ito balog-balog. Senator Marcoleta and Senator Pangilinan. Yes, again, Senator Marcoleta, the chair agrees, kasi itong history, 1992 pa itong phase 1. Nabanggit yung INIP, nabanggit yung BUISIT. 1992, NIA proposed implementing the BBMP, ito yung balog-balog, in 2 phases. Phase 1 covering 12,475 hectares, consisted mainly of constructing a diversion dam across the Bulsa River. Lahat ng words tumatama, Mr. Senator Marcoleta, Senator Pangilinan. So I think NIA has a lot of explaining to do. No? Dito pa lang tayo sa balog-balog, katakot-takot na yung pwedeng anomalya. No? Dahil sa kanila pong palagay, kagaya nga po ng napakarami ng ginastos ng project na ito, magmula pa ng mga sinauna, na nabanggit po ninyo, Mr. President, parang nauna po kasi yung mga irrigation canals, wala naman pong tubig. Yun po yung mini-maintain po, yung irrigation canals, yun po yung nire-repair. Kahit na po nire-repair natin, kung wala naman pong tubig, ang pinaka-importante po rito, yung tubig na dadaloy doon sa mga irrigation canals. Mr. President, gusto ko pong malaman kung ilan po talaga ang ating sukat ng lupa sa buong Pilipinas na natatamnan po natin ng palay. Ibig sabihin po, ilan pong ektarya kaya yung irrigable o meron ng irrigation para po magkaroon po tayo ng mental picture gaano po kalawak sa ating bansa ang natatamnan po ng palay. Ang alam ko po kasi ang sukat po ng ating bansa, Mr. President, 300,000 square kilometers. Ang ibig pong sabihin yan, 30 million hectares po ang kabuuan ng ating bansa. So gusto pong malaman ng representasyong ito, Mr. President, out of 30 million hectares, ilan po ang kalupaan na ating natatamnan ng palay? Ang figura po na ibinigay sa atin ng NIA ay kung 3% slope ng lupa na tinatamnan ang siyang basehan, because ito yung percentage na ito ay determined by yung actual yes, potential irrigable and irrigable. Ang total is 3.128 million hectares based on a 3% slope. Now, of the 3.128 million hectares, ang developed area, according to the NIA, is 2.17 million hectares, which is about 70% of the total 3.128 million. And the remaining areas to be developed would be about 1 million hectares, comprising about 30%
of the total 3.128 million hectares. Sa makatwid, Mr. President, tama rin po yung naibigay na datos sa akin. Sa total po na 3.17 million hectares, ang 2.17 nga ay developed service area at 1 million naman ang remaining area for development. Meron po tayong kabuang 3.17 128. 8. Parang 10% po ng ating buong kalupaan, Mr. President. Tama po ba 'yon? That is correct, Mr. President. At 3% slope. Opo. Ito po, natapos na tayo sa ganitong kwentahan, Mr. President. Palagi po akong bumabalik dito kasi sa aking palagay, mas madali po kasing kwentahin kung palagi nating alam kung ilan po bang bigas talagang pangangailangan ng bawat Pilipino. Ito po, nakwenta na natin. Ang isang Pilipino po ay dapat meron tayong maitalagang 122 kilos bawat taon para mabuhay ang isang tao, ang isang Pilipino. Yun po ay katumbas ng halos 2 kaban at kalahati. Ngayon, naitanong po natin kasi sa Philippine Statistical Authority kung ilang milyon na po tayo. Alam naman po ni kasamang Robin ito. Sabi po nila may 12 million na po tayo eh. Pero ayoko pong isipin, Mr. President, yung 12 million na yun ay kumakain lahat ng bigas kasi marami po dyan, mga sanggol pa lang. Yun po yung pinipilit ko na bawasan naman natin. Kasi po yung sanggol talagang sabaw ng bigas pa lang ang kinakain. Hindi pa kumakain ng bigas. Alisin pa natin yung hindi kumakain ng bigas, yung kumakain lang ng saba o kaya kasaba o kaya mais. Tinataya ko po na siguro mga 9 million lang po ang gawin nating basis. Pagka ganun, 2 kaban at kalahati halos times 9 million, ang kailangan po nating i-produce lang ay 12 million kabans. Para sa ganun ay hindi tayo masyadong mahirapan sa pagkwenta. Noong 2024 kasi, Mr. President, sangayon po sa datos ng PSA, nakapag-produce lang tayo ng 19 million o 19,000 metric tons po yata ito. Kapag ito po ay kinonvert natin sa bigas, ay 21 magiging 21.6 nakabans po, 21.6 million. Ano po? Kung 9 million, mangangailangan lang tayo ng 12 million na bigas na yon, mabubuhay na po tayo, Mr. President. Kaya ang proposition ko po sana, kailangan po ba nating maglatag ng irrigation system sa kabuuan ng ating bansa, Mr. President? O po pwede naman tayong mamili na lang ng mga ilang lugar. Halimbawa, kung napatunayan natin ang Central Luzon, halimbawa, ay makakapag-produce ng 75% ng kabuuang bilang na 12 million kabans per annum. At pipili na lang tayo, halimbawa, ng ilan pa, Batangas, Laguna o kaya Mindoro. Kung sakali po na sa pagtaya natin ng mga ilang probinsya, halimbawa po sa about 80 provinces, kung 80 provinces nga po tayo, halimbawa po natukoy natin 12 provinces lang, pwede na nating makuha yung 12 million kabans. Katumbas po ng ipupundar nating kakainin ng mga Pilipino. Para sa ganun po, yung paglalatag ng irrigation, hindi na po buong Pilipinas. Pwede ba nating, meron po ba tayong idea, Mr. President, kung alin-aling probinsya ang po pwede lang nating doon latagan ng irrigation system at makukuha rin din natin yung pagkaing bigas na kinakailangan nating maihanda para sa ating mamamayan?
Yes, Mr. President, according to the NIA administrator, regions 12, 6, 10, 4B would be areas that malaki ang magiging potential for better yields. Maganda ang weather at maganda rin ang lupa, Mr. President. Meron po ba tayong pag-aaral na ginawa, Mr. President, halimbawa sa Region 3, ilan po ang potential na may puproduce niyan para sa pagkain ng ating mamamayan? Yes, I understand, Mr. President, the Department of Agriculture actually meron ganyang mga datos, pero about 100,000 hectares that are to be developed in which areas? Zambales, Tarlac, and Nueva Ecija, Mr. President. Sana po, And Mr. Aurora. President, meron na tayong mga kwenta man lang, may pag-aaral. Natukoy na halimbawa natin alin-aling mga probinsya ang potensyal na pwede nating pagtamnan ng palay. Kasi po yan ang ating staple food. Kapag natukoy na po natin, halimbawa 10 probinsya lang po, out of 80 provinces. Ibig sabihin nun, sufisyente na pala tayo dahil alam natin itong 10 probinsya ito, sinama na natin ang epekto ng bagyo halimbawa. Ang mangyayari po nun, Mr. President, hindi na po tayo magkakalat pa ng maglalatag pa ng maraming mga proyektong pampatubig. Kasi alam na natin kung ilang probinsya lang. Hindi po ba makakatipid tayo sa ganong klaseng sistema, Mr. President? Well, tama po yan, Mr. President, dahil apart from irrigation, there are other possible interventions na magre-resulta sa mas magandang yield. For example, yung tamang soil analysis, tamang soil preparation. Merong information tayo, at although anecdotal, na yung nagiging yield ng palay per hectare, ang national average is about 4. Pero pagka nagkaroon ng intervention sa soil preparation at soil rehabilitation, umaabot ng hanggang 6 tons per hectare. In other words, pagka may intervention sa soil preparation, you can increase yield. Of course, irrigation is critical, but so is soil preparation. Another area wherein you can improve yields na hindi required ng irrigation is better post-harvest facilities. Dahil ang pinaka-losses, ang estimate ng losses ng from palay to bigas is about 27%. So pagka nabawasan yun, malaki na naman bagay po yun in terms of our being able to produce more rice and make it available sa ating mga kababayan. So that is correct. Maraming ibang potential interventions that are not irrigation related that will likewise contribute to the increase in yields. Yung losses, malaki, about 1 million metric tons of rice is lost every year for various reasons. And 14% ng ito pala, yung 27%, pero even ang ating bigas mismo, hanggang 14% umaabot ang losses. So malaki po. A multi how do you call it, intervention approach and not just irrigation will definitely increase our sufficiency in rice, Mr. President. Tama po yan, Mr. President. Marami pong intervention pero dito sa pinupunto ko po ay yun lamang pagtatamnan natin ng palay, ang isipin natin para sa ganon, alam na natin kung ilang probinsya lang ang pwede nating latagan ng irrigation system. Hindi ngayon kalat-kalat po ang ating pondo sapagkat pinipilit nating ilatag sa maraming probinsya.
Hindi naman natin kailangan latagan lahat pala ang buong Pilipinas kasi ang kailangan nga lang natin, nakwenta na natin kung ilan lamang ang pagkain na kailangan ng ating mga mamamayan. Sa ngayon po kasi, Mr. President, hindi po tayo nakakapag-export, nag-i-import pa nga tayo eh. Halimbawa po, kung talagang gagamitin natin yung sinasabi nilang 3.17 million hectares na binigay sa akin kanina na datos, sa ideal production yield na palay lamang po noon, Mr. President, aabot po na tayo ng 15.8 million tons ng palay na mako-convert na natin po yon sa 316 million bags of palay at magiging bigas po 199 million bags. Sobra-sobra na po yun eh. Sa mga tweet, hindi natin kailangan tamnan lahat. Ang aking pong pinupunto, pwede ba nating identify yung mga areas lang na doon pa lang kayang-kaya na nating i-produce yung pagkain na kakailanganin natin. Kasi hindi man tayo nakakapag-export, nag-i-import nga tayo. Ang hindi ko po maintindihan, Mr. President, kung totoo na meron tayong 3-point-something million na pagtatamnan, bakit po tayo nag-i-import? Samantalang ang laki po pala ng, kung lalatagan natin lahat ito, 199 million bags ng bigas na po ito, na sobra-sobra po sa pangangailangan natin. Nakakapagtaka po, hindi naman natin naaabot ito dahil sa aking palagay po, kalat-kalat nga po yung mga proyekto. Halimbawa po, Mr. President, 2026, nag-propose po yung NIA ng 214.5 billion pesos. Nakakalungkot naman, ang DBM po, ang inapprove niya ay 45 billion lang or 21% ng inyo pong nilulunggati, Mr. President. Tama po ba yun? Tama po, Mr. President. O siguro po nakita ng DBM sa layo ng kanilang matang naaabot, hindi nyo siguro kailangan kasi nga meron kayong pagtatamnan na 3.17 million hectares. Hindi naman yung matatamnan lahat yung mga yun, hindi ba? So ang akin pong gustong mangyari sana, kung masasagot ninyo ngayon, hindi po ba natin ma-identify o bakit hindi po nyo tinukoy lahat ang mga potential na probinsya na doon na lang tayo maglalatag. Sa mga tweet, mako-conserve po natin ang ating mga resources. Imbes na 80 provinces ang gusto nating latagan, 10 na lang. Di nakatipid po tayo ng ating pondo, Mr. President. Actually, Mr. President, I recall in the discussions dito sa rice tariffication measure, may mga inputs nga na the resources should be first and foremost as a matter of strategy. Be dedicated dun sa 20 rice-producing provinces sa bansa. So perhaps we can start from there, Mr. President, and we can include that actually dun sa amendments to the rice tariffication measure. But yes, I agree there is that philosophy in rice production na mas mainam ata na ang resources natin i-focus doon na sa mga doon na nga sa mga rice producing already top 20 provinces. By doing that, kumbaga you are putting kumbaga the low hanging fruit na yun eh. Pagka dinagdagan mo pa ng suporta, lalong magkakaroon ng resulta. Kesa sa yun na nga, nung nabanggit ay kalat-kalat. The other area, for example, and to cite an example, Mr. President, sa Region 3, pa lamang, kung dito magko-concentrate, for example, merong 34,000 potential service areas that will yield how many hectares additional? Region 3, nasa 60.
and tens of thousands of additional hectares sa Region 3 lang. No? Ilan? Wala kayong ano? Hindi, hectareage coverage. And yes. So, but the other thing that we have to balance lang, Mr. President, is that, ito ang sinabi ng ating administrator ng NIA, talagang malaking factor sa poverty alleviation yung irrigation. And therefore, of course, that has to be addressed in terms of how do we improve yung quality of life by providing additional service areas in terms of irrigation in areas where there are really acute yung poverty levels. So that's another, kumbaga, that has to be factored in also. But I agree, Mr. President, that focusing our meager resources in selected areas to achieve food security and our sufficiency in rice is a matter, a serious matter that we should actually look into and may include dito sa amendment sa rice tariffication law. Pasensya na po kayo, Mr. President, kung bakit binibigyan ko po ng emphasis ang puntong ito. Dahil kung hindi po nakapokus lahat ang gagawin natin, halimbawa yung pagpapatubig po, napaka-importante po ng irrigation system. Sa Tarlac Province lamang po, Mr. President, doon sa aking barangay, na doon po ako lumaki, naging congressman po ako, ngayon po ay naging senador po ako. Ni isang metrong irrigation system wala po eh. Nabuhay po ng napakatagal na panahon ng maraming mga magsasaka. Nakatingala po silang lahat sa langit. Naghihintay po ng patak ng ulan. Napakalaki po ng potential ng Central Luzon. Grade 4 pa lamang po ako, Mr. President, kung tatawagin po yung isang chapter sa Social Studies. Alam na naman ito ni Idol Robin, Senator Robin. Central Plain of Luzon, the rice granary of the Philippines. Isipin po ninyo sa aming barangay, Mr. President, wala pong irrigation eh. Kaya imbes na makapagtanim ka po ng 2 beses o 3 beses kaya, wala po talaga eh. Saan po, bakit po kinakailangan tayo magpakalayo-layo? Hindi ko naman po sinasabi na wag na tayong maglatag ng irrigation system sa Catanduanes. Pero ang layo po nun eh. Central Plain of Luzon, potential po na dito lang. Ang totoo po yung 2 Mindoro provinces. Ang laki din po ng potential. Kasi merong irrigation yun. Pero sa Tarlac po, talaga pong malulungkot ka eh. Mamaya po pupuntahan ko yung balog-balog na yan. Dahil, sabi ko nga po sa inyo, doon ako lumaki, yung balog-balog na yan po, pinag-uusapan parang alamat. Ang dating Pangulong Pinoy, pinangarap niya rin po yun. Naging congressman, naging senador, naging presidente ng Republika ng Pilipinas. Yung balog-balog, talaga pong alamat na lang. Hanggang ngayon po. Yang totoo niyan, sumulat po sa akin yung League of Municipalities po ng Tarlac. Nagpapatulong po sila na sana'y masuring mabuti kung paano ang nangyari sa bidding ng balog-balog na yan. Dahil sa ang kanila pong sinasabi, Mr. President, ay naibigay po yata yung pagpapagawa nung earthworks aspeto ng balog-balog, hindi po masyadong napag-aralan. Yun po yung nilalaman ng sulat, pero pupuntahan ko mamaya yun. Kasi kapag hindi po focus, nasasayang po yung resources, Mr. President. Ang kailangan po natin, farm productivity. Yun nga pong ideal na yield o production output ng palay na 4 tons per hectare. Hindi po naaabot yun eh. Pero yung pangarap natin, umabot man lang ng 5 tons. Ibig sabihin, 100 kabans of palay per hectare. Sa murang gulang ko po,
Wala po kaming inabot na ganun eh. Dahil nagtatanim din po ako eh. Ako po siguro isa sa mga biktima ng child labor, Mr. President. 11 years old, kung mo sasabihin na Idol Senator Robin na ikaw ay 9 years old, 10 years old, pag nasa probinsya ka, hindi pwedeng hindi ka tumulong. Pero kailanman hindi po kami nakapag-produce ng 100 kabans. Sa buong buhay po na lumaki ako hanggang sa nakita ko yung paghihirap po na magsasaka. Napakalaki po talaga ng papel ng irrigation. Makakapagtanim ka kahit ilang beses ang gusto mo. 2 hanggang 3. Paano yung productivity po? Hindi po na-achieve. Sayang nga po eh. Kaya pinipilit ko po, Mr. President, sana pag-aralan, alin ba yung mga area na lang, kasi doon makukuha na po natin eh. Bakit pa tayo magpapagod na tamnan natin lahat ang buong Pilipinas? Hindi naman nangyayari. Hindi naman na-achieve yung productivity na hinahangad natin. E di piliin na lang po natin. Ang totoo niya, siguro kahit isang probinsya na lang eh, provided we are able to put all the resources na produce natin ang kakanin na isang probinsya na lang. Wala po eh. Yun na po yung gusto kong makita sana, Mr. President. Ito pong balog-balog na pinangarap po ng napakaraming mga kababayan namin sa Tarlac. Mahigit na pong 20 taon ito ay naging pangarap po eh. Sana man lang ay makita pa natin, lalo na po kami taga-Tarlac, ang realization po nitong balog-balog irrigation system na ngayon po ay ibinigay sa akin na problema ng maraming mga kababayan ko sa Tarlac. Sumulat po sa akin ng presidente ng mga Mayor's League Association at gusto nga po nilang siyasatin po natin sapagkat yun daw pong nanalo sa bidding, Mr. President, ay hindi naman po nakapagsumite ng isang requirement na kung tawagin ay SLCC. Yun po yung single largest completed contract. Pwede po bang ipaliwanag natin para sa kapakanan po ng ating mga mamamayan, lalo na po yung mga taga-Tarlac na yung ilan dito ay nakikinig po. Kasi gusto ko rin po sana na matulungan sila at sinadya ko na pong gamitin ang pagkakataong ito para may paliwanag din po natin sa kanila kung tama po yung kanilang mga pagdududa sa pagkakagawa o gagawin na project sa pagitan ng isang pinili nila na contractor, Mr. President. The sponsor, Senator Kiko Pangilinan and Senator Marcoleta, the interpellator are again recognized. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. President. Mr. President, yun aking pong iniwanang mga tanong ay nauukol po dun sa Balog-Balog Dam Project. Alam ko po na itong Balog-Balog Project, Mr. President, originally po ay ito po sana ay ginawa sa panig ng Ilocos Norte. Ang tawag nga po nila doon noon, Ilocos Norte Irrigation Project or INIP. Inip. Nainip po siguro sila. Kaya ang nangyari, dinala na lang po sa Tarlac. Mr. President, hindi ko na po babanggitin kung anong nangyari, bakit napunta nga sa Tarlac. Pero ngayon po, nagiging usap-usapan na naman dahil nga po sa bidding na naganap. Kaya from INIP, ang maaari po nating ikapit na pangalan ng project ngayon, Mr. President, ay Balog-Balog Water Irrigation System Teleserye or BUISIT. With the permission of Senator Marcoleta and Senator Pangilinan, the chair would like to associate himself with the issues and concerns raised or being raised by Senator Marcoleta
and even by Senator Tulfo earlier. Na-pull out po namin sa records namin, sa files, ano? Very familiar, balog-balog, ano? And I would just like to share the information na yung balog-balog, ni-raise na rin natin ito noong, I think, 2019 or 2018, ano? Ang ginastos na rito, or the information of the body, from 2015 to 2020, 7 billion, 5,701,000 pesos. Tapos ang nakakapagtaka rito, lahat phase 2. Ito, 2015, Balog-Balog Multipurpose Project, phase 2, Tarlac, 5 billion. Tama ba to? Tama. And then 2016, this is 3 million. 2017, 812,944,000. 2019, lahat ito balog-balog. Senator Marcoleta and Senator Pangilinan. 2019, 400 million. 2020, 789.7 million. Ang total, may pahabol pa, 2021, balog-balog, multipurpose project phase 2, Tarlac, 500 million. So wala nga pong katapusan at saka hindi na umalis sa phase 2. Now, again, gusto ko lang sundan yung tanong ni Senator Marcoleta. Anong status na nito after spending so much in the past? Thank you, Senator Marcoleta. Tama Would po kayo, would I Mr. be- President. Okay. Ang totoo niyan na yung balog-balog nga po ay palaging nagre-request ang NIA sa maintenance lang po and repair. NIA is regularly requesting for 261 million yearly. Hanggang ngayon pong nakaraang taon ay ganun din po. Kaya ako po ay naniniwala na ang mga binanggit po ninyong datos ay tama. Kaya nga po, siguro po out of exasperation, Mr. President, kaya nga po ang naging acronym nga ay BWISIT, na kung babanggitin po ay BUISIT, Balog-Balog Water Irrigation System Teleserye. Ganito po ang nangyari, Mr. President. Yung pong nanalong bidder po, ang Santa Clara International Corporation, ang kanila pong, ang kino-question po rito yung tinatawag na SLCC, na kung ito po yung single largest contract completed, ang kanila pong ibinigay na project, Mr. President, ay ito pong Manolo Portis Hydroelectric Power Plant na located sa Manolo Portis, Bukidnon, sa probinsya po ng ating majority leader. Ngunit kanila pong tinututulan ito dahil po sa nakalagay nga naman po sa section 23.4.2.4 ng 2016 revised IRR ng ating 9184, kailangan po yung contractor ay makonsider pong similar po yung SLCC. Na ibig sabihin po ay it has the same categories of work. Ngayon po, yung operative word dito, Mr. President, yung construction works, yung earthworks or embankment, yun po kasi yung pinakalundo ng project na yan. So, as related to the dam, Mr. President, kailangan construction of dam or embankment. Ang nangyari po kasi, itong project na kanilang isinabmit for SLCC ay installation of electromechanical equipment, specifically the turbine units. So sa palagay po nung mga taong tumututol dito ay medyo malayo po doon sa panuntunan nung RA 9184. So, Mr. President, minumungkahi ng representasyong ito na sana'y magsagawa muna tayo ng kaukulang pagsisiyasat dahil nga po sa sulat na ibinigay sa akin ng Mayor's League po ng Tarlac na kung gusto niya, ang gusto po nila, kahilingan po nila na
mag-conduct po muna ng review para sa ganun ang kanila pong mga sentimiento ay muling marinig, ma-evaluate po nating mabuti. Dahil sa kanila pong palagay, kagaya nga po ng napakarami ng ginastos ng project na ito, magmula pa ng mga sinauna, na nabanggit po ninyo, Mr. President, parang nauna po kasi yung mga irrigation canals, wala naman pong tubig. Yun po yung mini-maintain po, yung irrigation canals, yun po yung nire-repair. Kahit na po nire-repair natin, kung wala naman pong tubig, ang pinaka-importante po rito, yung tubig na na dadaloy doon sa mga irrigation canals. Yes, again, Senator Marcoleta, the chair agrees, ano? Kasi etong history, 1992 pa itong phase 1. Nabanggit yung INIP, nabanggit yung Buisit. 1992, NIA proposed implementing the BBMP, ito yung balog-balog, in 2 phases. Phase 1 covering 12,475 hectares, consisted mainly of constructing a diversion dam across the Bulsa River. Lahat ng words tumatama, Mr. Senator Marcoleta, Senator Pangilinan. So I think NIA has a lot of explaining to do. No? Dito pa lang tayo sa balog-balog, katakot-takot na yung pwedeng anomalya. No? And yung balog-balog consists of 37% of all the irrigation systems nationwide. Bakit tayo nakapokus sa balog-balog? And spending, at saka ang daming COA findings. Naka-plug na ng COA ito 2018, yung annual audit report. COA noted that 5 BBMP contracts accounted for 7.77 billion or 37% of the 20.7 billion worth of delayed projects nationwide. One of the highest aggregated contract costs among delayed NIA projects. So I agree with you, Senator Marcoleta. I think hindi lang sa budget deliberation natin dapat pag-usapan ito. I think we should really focus on the delayed projects and the possible wastage or obvious wastage of public funds, particularly sa balog-balog multipurpose projects. Thank you. If I may be allowed, with the permission of the Senator Marcoleta. Yes, Senator Pangilinan. Yes, I'm also concerned, and I share the concern of both gentlemen because of the delay. Because it was under my watch as chairman of the board of the NIA that the Balog-Balog project was approved in 2014 during the time of President Aquino. And the budget then, approved budget by the NEDA was 15 billion. Now it's 20 billion. So talagang makikita natin, hindi lang nag-delay, nag-balloon pa yung cost, no? And well, this is not to justify the delay, but these projects are really notoriously known high dam projects. The Halaur River project, for example, is still ongoing, but it was first approved in 1961 during the presidency of Carlos P. Garcia. So this is not to justify it, no, but I agree. This inordinate delay and the ballooning of the cost is, and I share the concern, is a cause of serious concern, Mr. President, for the record. So, Mr. President, thank you for the additional information provided. This justifies our concern as related to me by the president of the Mayor's League in Tarlac. And I think I am justified, Mr. President. I will now wind up, but with the motion that NIA should first undertake a review to look a second look and harder look on the Balog-Balog project in order for us to determine all the concerns now being conveyed to this representation by the residents of Tarlac, Mr. President. So I move that a review be undertaken first, and the project should first be looked from the point of view of the competence of
the winning bidder, Mr. President. Thank you, Mr. President. And we will